Yun, good morning, magandang umaga mga idol, mga ka-adventure sa ating punting mga ka-journey. Magandang umaga po sa inyong lahat at kumusta po kayo taong gala. Nagbabalik po sa ating reaction video. Una po sa lahat mga idol, habang nanonood ako, napanood ko kasi kahapon yung video ni Istong, yung latest na video ni Istong. Doon po sa kanyang, sabi nga niya, huling sagot na niya doon sa issue nakakatawa naman kasi pinanood ko ng buo, hindi ko in-skip yung ads at nakakatawa na napanood pala o napapanood pala niya yung ating mga reaction video. Umabot yung kanyang reaction ng 35 minutes. Alam niyo po, sa ganitong klaseng baguhan, nasasabi natin baguhan si Istong sa larangan ng reaksyon, masasabi kong magaling na talaga, may abilidad siya. Kasi, biruin mo, nakaya niyang abutin ng 35 minutes ang isang reaksyon. Tandaan ho natin na ang reaction video ang pinakamahirap gawin. Kasi, iisipin mo kung ano yung dapat mong ipaabot sa iyong mga manunood. Iisipin mo kung ano yung dapat mo sabihin, di po ba? Pero dito sa bagay na ito, umabot siya ng 35 minutes. Bagamat nakita natin na mayroong mga, kumbaga mga wall, may mga hangin kung tawagin yun, yung nababakante. Medyo nakikita natin na nauubusan siya ng ideya, pero naitatawid naman niya para sa kasunod na usapin. Normal lang yan kasi bago lang siya. So kaya nga ho, ang sabi ko ay ito po mapasasabi ko, ang payo ko doon po sa thumbnail natin, payo natin kay Istong, ituloy mo ang pagre-reaction. Ito yung mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng break. Nakikita ko lang kasi sa iyo yan dyan yung nawawalan ka ng kumpiyansa. Isa yun. Parang hindi ka believe sa sarili mo dahil nasabi mo nga na di ka naman magaling o hindi ka naman gaanong magaling sa reaction. Pero kung titingnan mo, ilalabas mo yung sarili at panunuorin mo ang yung video. Andyan po yung kagalingan na yan. Ang kailangan na nga lang is i-develop. And I suggest, sa mga punto na nais mong magbigay ng reaksyon o pahayag, panoorin mo ng paulit-ulit yung video and then kumuha ka ng mga notes. I-point out yung mga punto na kailangan mong sabihin. Kasi not necessary naman, kapag gagawa ka ng video ay yung talagang buong video, ang ibig sabihin, mayroon ka lang mga notes, mga punto de vista na kung saan ay doon mo ilalabas ang iyong mga saloobin at reaksyon. Humanga ako sa iyo kasi una, nagawan mo ng pananaw sa loobin ang apat na individual. Talagang nakakatuwa doon sa sinabi mo kay Intoy. Maganda yung mga sinabi mo kay Intoy. Doon kay Renji, nasabi mo rin, di po ba? Doon kay Renji. Kay Damo, nasabi mo rin yon. Tapos, nabanggit mo rin yung sa akin. Ang sa akin lang, mapapayo ko sa iyo is maging ka lang, kung ano yung nararamdaman, maging totoo ka kung ano yung mga nararamdaman mo na nais mong ipaabot. As long na wala kang hindi naman siya masyadong radical, na mayroon kang kumbaga yung bang sinisirang tao, yung mayroon kang sinisira na hindi naman makatotohanan yung mga sinasabi mo or nagmumura ka, yun ang hindi maganda. Ang social media naman palitan lang tayo ng kuro-kuro, palitan lang tayo ng opinion. So yun ang mga punto na nakita ko sa iyo. And I do believe na kapag nagtuloy-tuloy ka dito sa reaction na ito, bilang reactor ay magsa-successful ka. Dito ka kasi nagugustuhan ng tao. Kumbaga, na lang, parang kung sa pagkain ay side dish mo na lamang yung pong ibang mga video na ginagawa mo. Pero focus on reaction. Magandang punto ito. So, natutuwa ko na nagkaroon ng pagbubukas para madiskubre yung kakayahan, yung galing, yung abilidad doon sa mga nangyaring mga issue. Ako nga maraming nagtatanong sa akin, bakit di daw ako gumawa ng content? Bakit hindi ako gumawa ng kung ano-anong mga pagbablog at nakikialam pa ako sa tao? Reactor nga po tayo.
At sa pagkakataong ito, dahil nga po sa lumabas na tayo sa ka-business, freelancer na tayo, nakakapagpahayag tayo. Ang kagandahan dito mga idol yung sa akin, kasi nakakapagpahayag tayo ng diretsuhan kung ano po yung nagiging saloobin. Unlike na nandun tayo noon sa loob ng ka-business, na aminin man natin na medyo limitado ang ating pagpapahayag kasi baka may sabihin tayo na hindi magustuhan ng ka-business family. Pero dito po mga idol ay wala na tayong kumbaga isinasaalang-alang kundi yung ating nararamdaman. As long na ang mga sinasabi naman sa reaksyon Istong, ang sinasabi mo ay yung gusto mong may punto ka, na gusto mong malinawan yung mga tao. Pangalawa, mayroon kang mga nakita at nagpapahayag ka kung ano naman yung saloobin mo. And then the last, ay huwag mong kakalimutan, magbigay ka ng tinatawag na suggestion. Kasi ang reaksyon naman, ganun ang nakapaloob. Una, himayin mo yung mga sinabi. Pangalawa, ilabas mo yung punto de vista mo. Then pangatlo, ay yung mga suggestion na nais mo naman gawin. Bakit ka nag-reaction? Nakakalungkot lang isipin, dahil ang pagre-reaktor, alam nyo po ba na hindi talaga hindi mawawala yung mga basher. Dahil hindi naman lahat ng mga sinasabi natin paniniwalaan, hindi rin naman lahat na sinasabi natin ay sasang-ayunan. Normal lang yun. At mayroon pang mga comment na mababasa ka talaga na mas masakit. Actually, humihingi ako ng paumanhin doon sa pagreaksyon natin kay Istong dahil kung babasahin natin isa-isa, may mga comment doon patungkol sa kanya na hindi na po kaaya-aya. Minsan nga binubura na po natin, hindi na po kaaya-aya. Kaya nga malaking katanungan sa akin, bakit ngayon nasabi nila? Ito, I am talking doon sa mga nagre-reaction, nagko-comment, doon sa reaksyon natin na bakit ngayon lang nila nasabi. Bakit ngayon nila nasabi yan patungkol kay Istong, gayong lumabas na si Istong, di po ba? So, sa ganito Istong, kung kakayanin mo, try to magbasa ka doon sa mga comment section. Sa akin, napapanood mo naman yung video para magkaroon ka ng punto na pwede mong i-react. Pwede mong ipagtanggol lang yung sarili. And polite manners, na wala kang inaapakang tao. So, kapag ganito mo sinanay ang iyong sarili, nakikita ko na magsasuccessful. Kasi una, napakaganda ng iyong tinuturan. Napakaganda na yung mga punto. Andan yung pagiging kalmado mo. Isa sa pinakamagandang kalidad po ng isang reactor ay yung pagiging kalmado. Na kahit papano, baga naiinis ka na pero relax ka pa rin. Kasi tandaan natin, kapag tayo po ay nagpadala sa bugso ng damdamin at mayroon tayong sasabihin o naisabihin in public man or maging sa social media, out of control tayo lagi. Kumbaga minsan hindi natin na nakokontrol ang ating sarili. Ito lang ang pakatandaan nyo, yung medyo galit na galit ka, bumiyahe ka o mag-drive ka ng sasakyan, di po ba? Minsan ay di mo namamalayan, napapabilis na po ba ang takbo? Because of emotion. Ang nagkokontrol sa ating kaisipan ay emotion. So, kung tayo po ay magagawa ng reaksyon, kailangan natin na bagamat nandyan po yung bugso ng damdamin, nandyan po yung ating nararamdaman, ay kontrolin natin upang relax tayo. Ang kagandahan dito, mas nasusuplayan natin ang ating kaisipan ng mga idea na nais nating ihayag at ibigay sa ating mga manunood. Napakaganda ng mga sinabi mo, Istong, go on, kasi sa totoo, aminin ko, ang tagal ko nang nagre-reaction, ang tagal ko nang reactor, pero aminin ko sa iyo, Istong, mahirap mag-reaction ng ganyang klaseng apat na tao. Kasi ako, isang tao lang ang re-reactionan ko sa isang video. Dahil papanoorin at panunuorin ko yan para makita ko kung ano yung gusto kong punto na ilatag, anong gusto kong punto na ibigay sa mga manunood. Pero ganun pa man, congratulations at nagawa mo yung 35 minutes na sinabi mo.
And hopefully, magtuloy-tuloy ka. Hindi man sa mga issue, kundi marami pa. Marami kang dapat bigyan ng mga reaksyon. Bigyan mo ng reaksyon yung mga kapwa mo kagwang na umalis, no? Mas palalimin mo yung mga punto de vista na sinabi mo kay Damo, isang punto yun. Palalimin mo yung mga sinabi mo doon kay Renji, isang video yan. So, magkakaroon ka ngayon ng mga content. And at the same time, mahahasa ka ang iyong sarili doon sa pagre-reaction. So, hopefully sana, mapanood mo ito. Sa mga manonood ay ipaabot natin kay itong mensahe na ito. Congratulations. Ito po ay isang another talent po, skill na iyong na-discover dahil nga lang sa biglaang pagre-reaction mo. Then go on and then patuloy lang sa paggawa ng mga video. Kung wala kang mare-reaction, ay gumawa ka ng mga video na kung saan ay hindi mawawala ka lang ng upload. Yun ang pinaka-the best dyan. No? Pero tandaan mo, isa po sa punto na gusto kong sabihin sa iyo ay huwag mong pilitin na mag-reaction kapag wala kang nararamdaman. Kasi minsan, halimbawa, hindi kailangan kong gumawa ng video, gagawa ko ng reaction. Pag may nakita ka, gagawa ka ng reaction. Pero yung video na yan ay hindi mo naramdaman. Yung video na yan ay wala kang nakuhang punto na kailangan liwanagin. Pero for the sake of kailangan mong gumawa ng video, kailangan gumawa ng content, pinilit mong maggawa ng reaction. Tandaan mo, doon magiging hindi maganda ang iyong mga sasabihin. Unlike na nakita mo yung video, kaya nga ako, kung mapapansin ninyo, hindi naman ako na lagi nagre-reaction. Kapag mayroon lang akong nakikita na sumasagi po sa aking isip, sa aking damdamin, na may mga punto akong nais linawin, doon lang ako nagre-reaction. So, maaaring ang pagre-reactor ay hindi po araw-araw gagawa ka ng video. Or maaari din naman, pwedeng araw-araw. So, marami kang mapupulot, marami kang magagawang content. Pero, isa lang ang mapapayo ko sa iyo. Be firm, maging totoo ka lang sa mga sasabihin mo. And at the same time ay kumbaga wag kang gumawa ng reaction na for the views only. Yan ang pinaka mahirap. Dahil kapag nakita yan at naramdaman ng tao, maaaring iwanan ka niya. So, sana mga idol nakapagbigay tayo ng konting payo at konting idea para kay Istong. Kasi tulad nga ng sinasabi ko sa iyo, noon pa man, naaawa ko kay Istong dahil masasabi natin na underdog. Pag sinabi nating underdog ng mga creator, wag mo sama na ikasama yan, Istong ha. Yan yung term na ginagamit na kumbaga nalilinya siya doon sa mga mahihina, kadahil andyan po yung takot nila, andyan po lagi yung kabado sila, andyan po yung wala silang kumpiyansa sa sarili. Pero, content creator sila. So, ang nangyayari, hindi sila nakakapagawa ng content. Ang nangyayari, hindi sila nakakapagawa ng video. It is because na natatakot sila or dahil nga sa andyan po yung kabalagi sa puso nila. So, go on, Istong, huwag kang mag-alala. Nakasubaybay sa iyo ang marami at ako naman po ay lagi akong manonood ng iyong video. At kung sakali man magkaroon po ng pagkakataon na may mga nakikita akong pwede pa nating isuggest para masigit na mapaganda, ay bibigyan kita ng mga suggestion. Pero again, it's up to you. Kung tatanggapin mo dahil una, ang sa akin naman ay suggestion. Inuuna ko sa lahat, pauna lamang po, hindi po tayo nagmamagaling, pero sa katagal na nating panahon na nagre-reactor, gusto nating i-share ang ating talento, gusto nating i-share ang ating knowledge, ang ating skill. Para at least may mga kaibigan tayo na mga video creator, mga vlogger na nakikitaan natin ng galing sa mga ganitong klaseng larangan ng pagkukontent. So, sa inyo po lahat mga idol, hanggang dito lamang po muna. Mapagpalang araw, ingat po tayo palagi. Ako po si Taong Kila, and please do connect and follow Intoy Anika Adventure, likewise kay Ate Mingay. And follow natin si Istong. Suportahan natin si Istong mga idol. Alright? So, hanggang dito lang po until the next video. Bye-bye.